Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatiran natin. Isang magandang umaga po sa mga nandirito sa Kingdom of Saudi Arabia at isang magandang hapon naman po sa mga kapatid natin na nasa Pilipinas. At babatiin ko kayong lahat ng pandaigdigang pagbati. Walang iba kundi ang pagbati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So narito po tayong muli para sa pagpapatuloy ng ating pagsusulat. Okay. So inshallah ready na po kayong lahat para ipagpatuloy po natin. Sana ready na kayong lahat. Nandyan na ba yung mga ibang brothers natin, ating mga viewers? Okay. So bago po natin simulan ulit, ay i-review natin ang pagbigkas ng mga alphabet. Okay, para po masigurado natin na tama ang pagbigkas natin. Okay, sabayan niyo po kami. Alif. 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 Ba. 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 Ta. 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 Sa. Ta. Sa. Ta. Jim. 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 Ha. 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 Kha. 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 Dal. 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 Zal. 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 Ra. 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 Zai. 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 Sin. 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 Shin. 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 Sad. Sod. Sad. Sod. Dad. Dod. Dad. Dod. Ta. 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 Za. Do. Za. Do. Ain. Ein. Ain. Ein. Ghain. Gain. Ghain. Gain. Fa. Ha. Fa. Ha. Qaf. Ha. Qaf. Kaf. 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 Lam. 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 Mim. 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 Nun. 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 Ha. 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 Wow. 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 Ya. Iya. Ya. Iya. Okay, so inshallah po ipagpatuloy natin o sisimulan po natin ang nasimulan nating talakayan. Okay, halimbawa, katulad ng ginawa natin kahapon na sinabi natin na simulan natin ang tinatawag na pagsusulat ng dugtong-dugtong na kagaya po nito. Isa-isahin po natin yan kasi natapos natin kahapon ang pagsusulat ng isa-isang letra, bawat isang letra. Na kung kaya ay inshallah simulan po natin ang dugtong-dugtong para po masanay na ang ating mga kamay at ang ating mga dila. So ilang days na lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay inshallah nga ay nalalapit na talaga ang pagsapit ng Ramadan. Nawa ay sikapin pa natin na tayo ay makabasa para po magkaroon tayo ng reward ng pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan. So, ang unang letra po natin na sinabi natin kahapon ay ang alif. Okay? Ay ang alif.
Okay, ang alif, sinabi natin kahapon, ang pagsulat nito ay dito ka magsimula. Ganyan. Tapos, isang ganyan sa ibabaw. Okay? Ngayon, ano nga ba ang itsura ng alif kapag siya ay nasa okay, dito tayo magsimula. Ito sabihin natin ito ang hulihan. Ito ang gitna. Okay, ito ang gitna. At ito ang unahan. Okay. Okay. Itong alif po, nasabi natin na ang alif ay ito po ang kanyang itsura kapag siya ay nag-iisa lang. Kapag wala siyang kasama. Ngayon, kapag isusulat natin siya sa unahan, ay ganito pa rin po. Okay? Ganyan pa rin ang kanyang itsura kapag siya ay nasa unahan. Bakit po? Kasi hindi siya pwedeng dugtungan. Kapag sa gitna naman, ay ganito ang kanyang itsura. Okay? At sa hulihan, ganun pa rin. Okay? Clear po? Malinaw? So itong mismo ang itsura ng alif kapag siya ay nasa hulihan, kapag siya ay nasa gitna, at kapag siya ay nasa sa unahan. Kung magbibigay tayo ng halimbawa, okay? Kung idugtong natin itong tatlong ito, ay ang maging kinalabasan niya ay ganito pa rin. Okay? Okay, bakit ganun ang kinalabasan niya? Kasi hindi siya pwedeng dugtungan. Pero pwede siyang dumugtong. Kaya lang dito sa halimbawa natin, kasi yung alif hindi naman pwedeng idugtong sa alif. Itong alif isa hindi naman pwedeng idugtong dito sa alif kaya hiniwalay natin. Pero halimbawa kung gagamitin natin yung ba. Okay? Kung gagamitin natin yung ba, so halimbawa ba. Okay, tapos alif. Okay, ganon. Ganon ang maging itsura niya. Okay, sa gitna. Halimbawa, ba ulit, tapos alif, ganon pa rin. Okay? So, ganon po ang kanyang magiging itsura. So, ang alif na ito, since na hindi siya pwedeng dugtungan, pero pwede siyang dumugtong sa ibang mga letra. Maliban lamang sa kapwa niya alif, ay hindi siya pwedeng dumugtong sa kapwa niya alif. Malinaw po? Nakagaya nito, kaya nakahiwalay siya. Okay? So, next ay ang ba. Ang ba kapag siya ay single o kapag nag-iisa ay ganito siya. Okay, di ba? Ganyan ang ba kapag siya ay nag-iisa. Okay? Kapag sa unahan, ang itsura ng ba ay naging ganito. Okay, kalahati na lang. Kapag sa gitna, okay, ganyan. At kapag sa ulihan, babalik siya sa dati niyang itsura. Okay? Malinaw po. So ito na mismo yung itsura ng ba. Ayan. So kung idugtong natin yan, itong tatlong ito,
ito ang itsura ng ba. Okay, ito ang itsura ng ba kapag siya ay nasa unahan. Okay. Yan. Tapos, itong itsura ng ba kapag siya ay nasa gitna. At ang itsura ng ba kapag siya ay nasa hulihan. Okay? Paano nangyari? Masundan mo, bro? Masusundan mo yung yung ating ito na yung ba sa unahan, ito yung ba sa gitna, at ito ang ba kapag siya ay nasa hulihan. Okay? Yung ta, okay, itong ta, okay, yung ba, teka lang, yung ba, yung ta, at saka yung tha, ay parehas po sila ng itsura sa unahan, sa gitna, at saka sa hulihan. Saan sila mag-iiba? Sa kani-kanilang mga tuldok. Okay, papaano? Okay, papaano natin nasabi yun? Babalik siya sa dati niyang. Okay, papaano? Paano natin nasabi na iisa ang kanilang bahay? So, yung ba, isang bahay sa ilalim o isang tuldok sa ilalim. Tapos, kapag sa gitna siya, dito rin po ang kanyang tuldok sa ilalim. At kapag siya ay nasa ulihan, isang tuldok din po sa ilalim. Ngunit kapag yung ta at saka yung tha ay parehas din po sila ng pagkakasulat, mag-iiba lamang sila sa kanilang mga tuldok. Halimbawa, yung ito, yung ta. Ito yung ta. Okay, ito yung sa unahan. Okay? Tapos ito yung sa gitna. At ito yung sa hulihan. Okay po? So, malinaw? Yung tha naman, ganyan. Okay? 3. Tapos, ganyan. 3 rin. Tapos, balik sa dati. Okay, kung mapapansin nyo po, itong ba, ta, at saka yung tha ay parehas po sila ng kinalalagyan kapag sila ay nasa sentence na. Mag-iiba lamang sila sa kanilang mga tuldok. Okay? Ang naging ang naging forma niya ngayon, yung naging forma niya sa kapag pumasok sila sa sentence ay naging ganito. 3. Okay? Okay, 3 ngipin. Paano ko nasabi na ganyan? Lahat yon, yung ba, yung ta, at saka yung tha ay ganito po ang kanilang itsura kapag sila ay dumugtong-dugtong na. Okay, sumama na sila sa mga sentence. Papaano? Ulitin natin. Sabi natin, yung ba, yung ta, at saka po yung tha ay ganito po ang naging kanilang itsura kapag sila ay nasa sentence. Mag-iiba lamang sila sa kanilang mga tuldok. Okay, yung ba, dito sa ilalim, syempre. Okay? Tapos ito sa gitna niya, dito mismo. At yung niya sa ilalim, ganyan. Ngunit yung ta, 2 ganyan sa taas. Okay? Tapos yung tha, ganun, 3 sa taas. So, ganun po ang kanilang nagiging itsura kapag sila ay nasa sentence na. So, tandaan po yun natin. Yung alif kasi madali lang naman i-identify yung alif kasi nag-iisa lang siya. Hindi kagaya ng yung ba, ng ta at saka ng tha ay talagang kapag sila na ay dumugtong sa ibang mga letters at dinugtungan na rin sila ng ibang mga letters din, ay naging ganito ang kanilang mga itsura. Okay, sa unahan, sa gitna at saka sa hulihan, mag-iiba lamang sila sa tuldok. Halimbawa, kung magbigay tayo ng example. Okay, lakihan natin para makita mismo ng ating mga viewers.
Okay. Halimbawa, ito po ang ating word. Okay? Ito po ang ating word. At yung vowel nito ay fatha. Lahat fatha. Okay? Kung halimbawa, ito po ang natin, ang word natin. Okay, anong letter ang meron dito? Ha. Okay, itong una ay sa. Tapos ito ay ba. Tapos ito ay ta. Okay, pare-parehas sila ng pare-parehas sila ng naging bahay, ngunit sa tuldok sila nagkaiba. So ito po ang tatandaan natin. Okay, once na pumasok sila sa sentence, yung itong ba, ta at saka yung sa ay kailangan tandaan natin ang kanilang mga tuldok na lamang. Lalong-lalo kapag sila ay nasa unahan at saka sa gitna. Kasi sa hulihan, walang problema, babalik siya sa kanyang original na pagkakasulat. Ngunit kapag sila ay nasa unahan, halimbawa, yung ganito at saka yung ganito, yan, ay parehas yan ng kanilang itsura. Okay, yung ba, isang tuldok lang sa ilalim. Ganyan. Yung ta, parehas din yan. Okay, dalawa lang sa ibabaw. Tapos yung sa, ganun din. 3 tuldok naman siya sa ibabaw. So tandaan po natin ha. Itong 3 ito. Yung pinakatatandaan na lang natin is yung kanilang tuldok talaga. Kasi halimbawa niyan, katulad niyan, kapag nagsama-sama na sila, ay minsan mahirapan tayong ma-identify kung anong letrang ito. Mangangapa tayo, anong letrang ito? Hindi ko na makilala. Okay? Kaya nga sinabi ko noon na kailangan doon pa lang sa hiwa-hiwalay ay kailangan makabisado na talaga natin ng maayos. Kasi pag hindi natin nakabisado ng maayos, ay talagang mahihirapan po tayo sa pag-identify ng mga letter. Lalong-lalo kapag nagbago na ang kanilang itsura, may lalo tayong mahirapan. Kaya lang kung talagang kabisado na natin yung mga letrang ito, ay kaya na nating basahin. Pag tingin mo pa lang ng ganyan, ma-identify mo na kaagad kung ano ang letrang yan. Okay po? So ulitin natin. Yung ba, yung ta, at saka yung sa ay parehas po sila sa unahan, sa gitna, at saka sa hulihan, mag-iiba lamang sila sa kanilang mga tuldok. Okay? Halimbawa ito, sa example natin, sa bata. Okay, kaya nating basahin. Okay, kasi pag once na makilala mo na yan kung anong letra ito at anong letra ito at anong letrang ito, ay kayang-kaya na nating basahin. Lalo sa Quran kasi may mga may mga vowels na siya. May mga harakat na siya na kung kaya hindi tayo mahirapan. Kumbaga, ito ay tulong sa atin para mabasa natin inshallah. Okay po, malinaw po ba? Malinaw ba ang pag-explain natin? Walang nag-comment, bro? Ang galing po, Ustad. Okay. Mashallah. Continue. Continue natin. Kuha pa ba sa ating live? Okay. Ang next letter po natin ay ang jim, yung ha at saka yung kha. Okay. Yung jim, sana ba tayo? Dito. Yung jim, yung ha, at saka yung kha. Okay. Itong 3 magkakapatid na ito, ay magpinsan pala, hindi sila magkapatid. Itong 3 magkakasama na ito ay pare-parehas din po sila ng itsura sa unahan, sa gitna at saka sa hulihan. Saan sila mag-iiba? Sa kanilang mga tuldok din. Okay? Ang itsura nitong 3 ito, kapag sila ay nasa unahan, okay, ay maging ganito na sila.
Ayan. Okay, sa gitna, same pa rin. Ayan. At sa hulihan, babalik sila sa kanilang mga itsura. Okay? So, ito po ang itsura ng ha o ng jim, ng ha at saka ng kha. Itong tatlong ito itong tatlong ito ay ganito po ang kanilang itsura kapag sila ay nasa unahan, sa gitna at saka sa hulihan. Saan sila mag-iiba? Sa kanilang tuldok. Yung jim, of course, ito yung ha. Okay, kasi yung ha, plain lang naman kasi siya, wala siyang tuldok. Pero yung jim ay ganito ang kanyang itsura kapag siya ay itong kanyang itsura kapag siya ay nasa unahan. Ito naman ang kanyang naging itsura kapag siya ay nasa gitna, at ito ang naging itsura niya kapag siya ay nasa hulihan. Yung kha naman ay dito sa ibabaw. Ayan. Parehas din sila. Yung ha, yung kha at saka yung jim, parehas sila ng bahay at kanilang pagsulat sa unahan, sa gitna at saka sa hulihan. Okay, tandaan lamang natin ang kanilang mga tuldok. Okay, halimbawa, kung idugtong natin itong tatlo. Kung idudugtong natin, okay, tingnan nyo Okay, idugtong natin. Dito tayo magsimula sa jim. Okay. Nang alin? Nang ano yan? Baka ano yun? Anong ibig sabihin ng? Si John Tatar. Ano ba yan? Nalit ako. Nalit daw siya. Okay lang po, makakahabol kayo. So, ito yung jim. Okay. Okay. Ito rin yung itsura ng jim sa gitna. At ito rin yung itsura ng jim kapag siya ay nasa hulihan. Okay, nakita nyo po. Ito na itsura ng jim sa unahan. Ito ang jim sa gitna. At ito ang jim kapag siya ay nasa hulihan. Yung ha, ganun din. Okay. Okay. Pares din ang ha. Pares din po sila. Kaya lang itong ha, wala siyang tuldok. Yung jim, merong tuldok, isang tuldok sa gitna. At yung ha, same pa rin po. Wala pong pinagkaiba. Okay. Ganyan. Tapos, okay, isang tuldok naman sa ibabaw yung ha. So, ayan po. Yung jim, yung ha, at saka yung ha ay iisa po ang kanilang itsura. Tingnan nyo po. Talagang walang pinagkaiba. Maliban sa kanilang mga tuldok. Yung jim, isang tuldok sa gitna. Yung ha, plain lang siya talaga, walang tuldok. At yung ha, isang tuldok sa ibabaw. Okay po. So doon sa mga na-late pala, kasi nahuli daw sila ng pag-open, so okay lang po. Pagbigyan natin sila. Okay, pagbigyan natin sila. Yung mga na-late. Para naman makasabay sila, inshallah. Okay, ulitin natin yung sa alif. Sinabi natin yung sa alif, itong alif na ito, ay kung idugtong natin yung tatlong alif, ito po ang kanilang maging kinalabasan. Bakit po nakahiwa-hiwalay? Kasi hindi sila pwedeng dugtungan. Okay? Ngunit kung ibang letter ang kasama nila, halimbawa, yung sinulat natin kanina, yung ba yung kasama niya, tapos yung alif, ito yung ba, ito yung alif. Okay? Halimbawa naman, ito yung ta at ito yung alif. Ta, ito yung alif. Halimbawa naman, yung sa, yung pinagdugtungan niya, at ito naman, ang alif, ito ang sa. Okay? Pero kung yung ibig sabihin natin na idudugtong mo talaga itong tatlo, hindi pwede kasi hindi sila pwedeng dugtungan. Ngunit pwede silang dumugtong sa ibang
sa ibang letra. Okay? Yung ba naman, yung ito po yung ba, ay kagaya po nito. Okay? Yung sinabi natin kanina, yung ba, yung ta, at saka po yung sa, ay iisa ang kanilang itsura kapag sila ay nasa unahan, sa gitna, at saka sa ulihan. Papaano? Halimbawa, yung ba, ito yung unahan ng ba, ito yung gitna ng ba, at ito yung dulo ng ba. So lahat po yan ba. Okay? Yung ta naman, same pa rin. Okay, yung ta, same pa rin. Tuldok lamang. Okay, dito pala sa ba, lalong-lalo kapag sila ay nasa gitna, dito ka mismo magsusulat ng tuldok sa ilalim nito mismo. Yan po take note po Ganon din dito sa unahan. Pero kapag sila ay nasa ulihan, kailangan sa gitna ang tuldok ng ba. Hindi pwede dito, wag mong ilagay dito. Ganon din sa ta, kapag siya ay nasa unahan, kasi parehas lang, dito mo mismo ilagay sa ibabaw niya. Okay, wag mong ilagay sa gitna. Kapag siya ay nasa gitna, yung ganito, dito rin mismo sa ibabaw. Okay, malinaw? At kapag sila ay nasa ulihan, sa gitna syempre kasi wala nang dudugtong sa kanya. Okay, hindi kagaya na sa unahan, dito mismo. Sa gitna, dito mismo. Yung ba, kung ito yung ba, ito yung bahay ng ba, dito mismo yung tuldok sa ilalim. At kung sa gitna siya, dito rin mismo yung tuldok sa ilalim. Hindi po pwedeng ilagay mo dito o di kaya sa gitna nila. Kinakailangan dito mismo sa ilalim niya. Ganon din po yung sa. Okay? Okay, saan mo isulat ang tuldok ng sa? Dito rin mismo sa ibabaw ng ngipin na to. Ganon din kapag siya nasa gitna, ito po mismo, kinakailangan dito rin sa ibabaw mismo ng ating ng ngipin ng letter natin. At kapag sila ay nasa ulihan, syempre sa gitna po kasi babalik na po siya sa kanyang original na pagkakasulat. Ayan. So sana po ay naging malinaw sa ating mga kapatid na nahuli. At yung gym, okay? Gym. Okay? Ha. Okay? Tapos idugtong natin yung kha. Sabihin natin ang dulo niya ay alif. Okay, ito yung jim. Okay, of course, ang kanyang tuldok ay dito mismo. Jim. Ito yung ha, tatlong ito, walang tuldok. Kha, at ito yung alif, halimbawa lang. So kung titingnan nyo po, ayan, itong magkakasunod ay pare-parehas talaga ang kanilang itsura. Yung bahay nila. Saan sila mag-iiba? Sa tuldok lang. Yung jim, isa sa ilalim. Yung ha, talagang plain lang. Tapos yung kha ay isang tuldok sa kanilang mga ibabaw. At dinugtong natin ulit dito sa letrang ito yung tinatawag na alif. Okay, malinaw po? Okay. Next po tayo mga kapatid. Ang next letter po natin ay yung tinatawag na dal. Okay, isama natin yung dal at saka yung dal. Kasi parehas naman sila. Okay, yung dal at saka yung dal. Papaano? Ang dal at saka yung dal, sinabi natin na palagi po sila nasa ibabaw ng linya na ganito po.
ito po yung linya natin, halimbawa, kinakailangan sa ibabaw sila mismo ng linya. At sinabi natin na hindi po pwedeng isulat sa baba. Huwag nating ibaba sa linya. Okay, para hindi po tayo malito. Kinakailangan silang dalawa, yung itong dal at saka yung dhal, ay parehas pong nasa ibabaw ng linya. At ang itsura nitong dalawang ito, okay, kapag sila ay nasa unahan, ay yung dal, kapag sila ay nasa unahan, ganito. Okay? Yung dhal naman ay same din, meron lang siyang tuldok sa ibabaw. Okay? Ito po ang itsura ng dal at saka ng dhal sa unahan. At kapag sa gitna naman sila, okay, ang dal ay ganyan. Okay? At ang dhal ay parehas din. Okay? Meron lamang siyang tuldok, isang tuldok sa ibabaw. Ito po ang itsura ng dal at yung dhal. Parehas lang. At kapag sila nasa ulihan, same pa rin po. Okay, ito yung dal at ito ang dhal. Okay, parehas lang. Kasi kung idugtong natin itong tatlong ito, ay yung dalawang ito. Kung halimbawa, pag samasamahin natin, yung sabihin natin dal. 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 Okay? So, hindi sila pwedeng pagdugtungin kasi hindi sila pwedeng dugtungan na kagaya ng alif. Okay? Ganon din yung dhal. Kung pagsamahin mo silang tatlo, same pa rin po. Okay? Kasi hindi po sila pwedeng dugtungan. Kagaya po, kasamahan po nila si alif. Okay? Ang kasama ni alif, si dal at saka si dhal. Hindi sila pwedeng dugtungan. Kung kaya nung pinagsama natin sila, hindi sila pwedeng kagaya nito ng jim, ha, kha, at saka ng ta, ng ba, ta, at saka ng tha, na pwede mo silang pagdugtong-dugtungin. Okay? Pero itong dal at saka yung dhal, kagaya po sila ni alif, na hindi sila pwedeng dugtungan. Pero, pwede silang dumugtong sa ibang letra. Halimbawa, let's say for example, yung ba, at ang kasunod niya ay dal. So yan, maging ganyan. O di naman kaya yung ba at saka yung dhal. So pwede. Okay? Kaya lang kung idugtong mo ulit yung dal, nakahiwalay na naman siya. Kasi hindi siya pwedeng dugtungan. Okay? Malinaw po ba sa ating mga estudyante natin? Nakakasabay ba sila o mabilis yung ating pag-explain? Pwede po kayong mag-comment kung hindi nyo po naintindihan masyado. Pwede po nating ulitin. Ano pa lang tayo? Sa alif, sa ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, at saka dhal. Yung sulat kamay po natin ay okay lang po yan. Okay lang po kung kahit ano ang magiging itsura ng sulat natin. Ang mahalaga po ay kaya nating isulat ang letra na ito at kaya nating kilalanin mismo ang letrang ito. Yun ang pinakamahalaga. Kasi po yung sulat natin ay sa pamamagitan ng palaging pagsusulat ay nahahasa ang ating penmanship at mag-i-improve po yun. Basta matyaga ka lang magsulat, talagang ma-improve yung penmanship mo. Pero yung ang problema natin dito, kung lalo kapag ganyan, dugtong-dugtong, kung ang problema, kung hindi mo siya makilala. Kasi nag-iba na siya iba na ang itsura niya nung siya ay single pa. Okay, nung nag-iisa pa lang. Pero nung dumugtong na siya sa iba at dinugtungan na siya ng iba, dito na tayo ngayon mahirapan mag-identify kung anong letter ito. Okay? Kaya kinakailangan sikapin pa natin na makabisado natin ng talaga ng maigi na kapag nakita natin yan ay kaya nating i-identify ang letter na ito.
Okay, malinaw? Okay. Lipat po tayo sa sa next letter natin. Yung ra at saka yung zai. Okay. Yung ra at saka yung zai, paano nga ba yung ra? Diba ang ra ay ganito? Okay, dito tayo magsimula. Okay, yung ra at saka yung zai. Okay. Itong dalawang letrang ito ay parehas din ng kanilang naging itsura kapag sila nasa unahan at saka sa gitna at saka sa hulihan. Pagpalagay natin, ito ang kanyang linya. Okay, nasabi natin na ang ra at saka ang zai ay kabilang sila sa mga letter na kung saan, sa mga letters na kung saan palaging bumababa sa linya. Kasama nila si waw. Wow. O, tatlo lang naman sila yung palaging bumababa sa linya. Si ra, si zai at saka si waw. Yan, palaging bumababa yan. Ngunit yung sinusundan nito, yung si dal at saka si dal, ay palaging nasa ibabaw yon. Minsan malilito tayo dito sa sa letrang ito, yung dal, ra at saka zai. Kasi kapag minsan mahirap ka sa pag-identify, minsan yung dal mababasa mo ng ng ra. Minsan yung ra mababasa mo ng dal. Ganun din yung sa dal at saka yung zai. Yung dal minsan ang pag-akala natin ay zai. Minsan naman yung zai ay dal. So, para hindi tayo mahirapan, tandaan natin palagi na ang dal at saka yung dal ay palagi silang sa ibabaw ng linya, hindi sila pwedeng bumaba. Ngunit ang ra at saka yung zai ay palagi silang bumababa sa linya. Palagi po yan. Okay, halimbawa, yung dalawang letrang ito, kabilang din, kapatid din pala sila ni ni alif, ni dal at saka ni dal, na hindi sila pwedeng dugtungan. Ngunit pwede silang dumugtong. So kung pagsamahin natin silang tatlo, ra, ganyan lang. Nakahiwalay po. Okay, ganun din si zai. May tuldok lamang. Kasi nga ay hindi sila pwedeng dugtungan. So ganyan lang po ang kanilang naging itsura. Pero kung halimbawa, ang ra ay idugtong natin kay kanino? Kay ba. Halimbawa lang, idugtong natin siya kay ba. So halimbawa, ito si ba, at ito naman si ra. Okay? Ito si ba, ito naman si ra. Okay? Ito si ba, ito si zai. Same lang. Parehas lang po sila. Tapos kung idugtong natin ulit si ba, ganun ulit. Tapos idugtong natin sa alif, ganyan. Okay? Idugtong natin si ta, idugtong natin si tha, same pa rin. Ganyan. Okay, ngunit itong ra at saka yung zai ay kagaya nga sila ni alif, ni dal at saka ni dal, na kung saan hindi sila pwedeng dugtungan. Ngunit pwede silang dumugtong sa ibang letra na kagaya nito. Okay? Malinaw po? Sino yon? Si ra at saka si zai. Armando. Ay halimbawa, paano natin ipagsamahin si ra, si Jim, at saka si ba? Okay, ganito lang. Si ra, nakahiwalay. Si Jim, ganyan. Tapos sino nga isa? Si ba. So, ganun. So, ganun po ang naging itsura nila. So, yung Jim, humiwalay siya kay ra kasi hindi siya pwedeng dugtungan. Rajab. Ha? Rajab. Sabi natin Rajab. Rajab. Okay. Next po natin ay yung sin. Okay. Sin at saka si shin.
Okay, sinabi natin na itong dalawang letra ding ito ay parehas din sila ng bahay, sa tuldok lamang sila nagkakaiba. Okay po, sa tuldok lamang din sila nagkakaiba. So halimbawa, ang itsura kasi po ng sin kapag siya ay nasa unahan, okay, ganito. Okay, ganyan na lang. Okay, ganyan na lang itsura ni sin. Nawala na ang kanyang buntot. Sa gitna ay same din. Okay, ito na po ang itsura ni sin noong kapag siya ay nasa gitna, at kapag siya ay nasa ulihan, babalik ulit siya sa kanyang original na pagkakasulat. Ganon din si shin. Same din po. Sa unahan, ganito si shin. Meron siyang 3 tuldok sa ibabaw. Kapag siya po ay nasa gitna, okay, 3 tuldok pa rin po sa ibabaw. At kapag siya ay nasa ulihan, babalik siya sa kanyang original na itsura. So, ganyan po ang itsura ng sin at saka ng shin. Halimbawa, idugtong natin silang 3. Yung sin, okay, yung sin ay maging ganito. Yan, sa gitna. Okay, ito siya sa unahan. Sa gitna, okay, same pa rin. Okay, ito siya sa gitna. At saka sa hulihan, okay. So, ganoon na po ang itsura ng sin. Kapag siya ay nasa, okay, ito siya, nasa unahan siya. Ito na po yung shin. Ito yung pong sin sa unahan. Ito yung sin sa gitna, at ito yung sin sa hulihan. Okay, nakuha niyo po, malinaw. Yung shin, ganun din. Tuldok lamang sila nagkaiba. Sulat natin. Okay. Yung shin, okay, ganyan. Okay, tapos okay, may tuldok lamang sila. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, ganun po. So, ito na po ang itsura ng shin. Yan, ito mismo sa unahan. At ito na rin po ang itsura ng shin sa gitna. At ito rin po ang itsura ng shin kung siya ay nasa sa ulihan. Ngayon, papaano kung pagsamahin natin yan? Yan, pagrambulin natin sila. Halimbawa, sin. Yan, tapos idugtong natin si shin. Okay? So, ang mangyari, okay, ito yung sin, ito yung shin. Ayan. Sin ulit, ito yung shin. So, tingnan nyo po yung kanilang mga ngipin. Itong mga ngipin na to. Ito yung sin, ito yung shin. Ito yung sin, ito yung shin. Okay? So, kung papansinin po talaga natin, kung titingnan natin, iisa ang kanilang itsura kapag sila ay nasa sa unahan. Sa gitna, parehas din. Yung sin at saka yung shin. Sa tuldok lamang sila magkaiba. Pero kapag sila nasa ulihan, so babalik sila sa kanilang dating itsura. Okay po? Nasundan ba natin? Next letter po natin mga kapatid ay ang sod at saka yung dod. Paano yan? Sod. Okay, yung sod at saka yung dod. Okay. Yung sod, plain lang siya. Yung dod ay may tuldok sa ibabaw. Okay, ano ang itsura
ng sad kapag siya ay nasa unahan. So, ang itsura ng sad kapag siya ay nasa unahan ay ganito po. Yan. So, ganyan na lang, ulo na lang ang naiwan. Kapag siya naman ay nasa gitna, okay, ganon. At kapag siya naman ay sa hulihan, babalik siya sa kaniyang original na posisyon at original na itsura. So, ganun po ang sad. Okay? Ito na po ang kanyang unahan. Ito na po ang kanyang gitna. At ito na po ang kanyang hulihan. Paano naman yung dad? Yung dad, same pa rin. Okay? Isang tuldok nga lang sa ibabaw. Tapos, sa gitna, parehas pa din. At saka sa hulihan, parehas pa din. Babalik siya sa kanyang original na itsura. Ayan, di ba? Parehas po. Yung sad at saka yung dad, parehas yan sa unahan. Yung sad at saka yung dad, parehas po sa gitna. Sad at saka yung dad ay parehas din po sa hulihan. Saan sila nagkaiba? Sa kanilang tuldok. Yung sad, plain lang, at saka yung dad ay mayroong isang tuldok sa ibabaw nito. So, pagsamahin natin halimbawa. Okay, madali lang. Sad. Okay, yan po yung sad. Tapos, ganon. Tapos, babalik siya sa... O, ganon po yung sad. Kita mo yung sad sa unahan. Yung sad sa gitna. Yung sad sa hulihan. Paano naman si dad? Parehas pa din po. Si dad sa unahan. Okay? Si dad sa gitna. Si dad sa hulihan. Same pa rin po. Walang Ano lang, tuldok lang ang pinagkaiba nila. Okay, kung pagsamahin mo yan, halimbawa, sad. Tapos, ito naman, dad. Halimbawa, ito naman ay sad ulit. At ito si dad ulit. So, sad, dad. Sad, dad. So, ito po si sad. Yan. At ito naman si dad. Ito si sad. Ito naman si dad. Okay, malinaw po. Maliwanag po ba ang ating pagkakapaliwanag? Sana naintindihan ng ating mga estudyante. clear kaayo. Okay. Nasulat na? Malinaw. Malinaw. Malinaw po? Sa kaya tayo. Pwede pa sa baba. Inshallah, o kaya pa. Okay? Naintindihan po yung yung pagsulat natin? Pagsulat. So, ganun po ang kanilang mga itsura. Okay?